sabi ko sa kanya, no, maganda naman yung reason niya, pero ito yung sabi ko sa kanya. Okay, make way na tignan mo yung mga classmate mo na hindi ganun kakatalino. Make way na magturo ka. Diba? Yung mag-tutor ka. Bakit? Kasi the moment you do it to other people, mas lalo kang patatalinuhin. Tandaan nyo ha, ang tao, the more you give, the more you receive. Hindi totoo na kapag tayo ay nagbibigay, nawawalan tayo. Sa material, reality, nawawalan tayo. Wala siyang pagkakaiba sa poso. Nakagamit na ba kayo ng poso? Kaya ang poso, pag gagamit kayo, kailangan mo ng pondohan. Diba? At ang pondo ng isang poso, hindi isang drum. Hindi balde. Usually, tabo lang. Diba? Ang tanong ngayon, yung ibabalik niya ba sa'yo, tabo din? Na may kasamang kalawang? Siyempre, hindi. Diba? Ang binabalik niya sa'yo, mas madami. So, think about that kind of principle. The more you give, the more you receive. Diba? Okay? Yung mga taong binibigyan natin ng tulong, those people na nag-extend tayo, okay? Yung reality, sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, yung nagutom, ang pinakain mo, hindi yung nagutom. Kundi sino? Si God o si Jesus. Diba sabi niya yan? Yung taong dinalaw mo rin sa kulungan, ang totoong dinalaw mo ay hindi yung taong nasa kulungan, kundi ang Panginoon. Why? Because these people represent our God. In other words, this fasting must have the intention of helping other grow through intentional discipleship. For example, no, meron ba kayong mga hinahandle na medyo, tawag na, parang EGR? Ano yung EGR? Extra grace required. Yung bang handle mo talaga namang nade-develop yung character mo. Okay? Now, stop saying na, alam mo, ipagpe-pray kita. Subukan naman yung sabihin sa kanila, alam mo, every Wednesday, ikaw yung number 1 sa list pagka ako ay nag-fasting. Na, tinan mo nga yung katabi mo. Yung bang katabi mo ay nakakabwisit ba yan minsan? O nakakatuwa? O kung medyo hindi mo gusto yung karakter niyan, o isama mo sa listahan mo. Diba? Ang mahalaga dito, no? Every time you fast, you do it for a purpose. Diba? We don't just simply fast. Maganda yung sabi ng Bible. Okay? Sabi ng Panginoon sa mga disciple, this kind of concern cannot be handled only by prayer, but by prayer and fasting. So imagine niyo, no? Once you decided to fast, it develops your character. Alam niyo ba yan, pagka nagka-fasting, ang number 1 issue natin sa fasting, alam niyo kung ano? Maiit ang ulo. Kaya di ba yung mga tao nagugutom, di ba? Maiit ang mga ulo yan. Lalo na pa nagpa-fasting. Diba? Kaya pag ang isang tao ay nagpa-fasting at alam niyo nagpa-fasting, dapat hindi niyo masyadong kinakausap. Bakit? Para makapag-focus siya saan? Sa ginagawa niya at sa kanyang prayer life. Amen? Pero may mga tao, no, kahit hindi mag-fasting, talagang maiit ang ulo. Okay? So, pinag-usapan din natin kahapon yung ating pong parable of the sower, which last month, ito yung topic natin. So, we're going to review. Okay, ano ba ang relationship nito doon sa ating pong pinag-uusapan? So, dito nakita natin na merong 4 na klase ng response na binibigay ng mga tao through the Word of God. At kahapon, pinag-usapan natin yung number 1, which I hope ay naalala nyo. This time, pag-usapan natin yung number 2, the shallow. Okay? Ano yung kahapon natin? The resistant. Sino yung resistant? Yan yung mga baby. Napansin nyo ba, no, may mga baby na minsan baby pala nangingilala na? Ang tawag natin, diba, baby ka pala, maarte ka na. Diba? Pero may mga baby naman na kung kani-kanino sumasama. Diba? So makikita natin, no, iba ang ugali ng mga born again. That's why they need to be protected not only by our prayer, but they need to be protected by our fasting. Protektahan natin sila sa pamagitan ng ating fasting. Now, the second is what we call the shallow. Shallow, ano sa Tagalog ang shallow? Mababaw. Mababaw. Okay, sino po yan? Sila po yung mga little children. Now, ano ang karakter ng mga little children? Okay, ito po sabi ng Bible. Let us read. Seed that fell on the rocky soil represent those who hear the message and receive it with joy. But since they don't have deep roots, they believe for a while, then they fall away when they face temptation. Amen. So sila po yung klase po ng binhi na itinanim, parang naihagis lang, hindi lumalim yung ugat. Now, ano yung reason bakit hindi po lumalim yung ugat? Ito po yung cause po niyan. Okay? They don't have a deep root. They believe for a while. So, merong excitement.
but they what? They fall away when they face temptation. Kaya makikita natin minsan, di ba, meron tayong in-invite. Okay? Grabe naman yung excitement. Tapos nagulat ka next week, hindi na bumalik. So possible, baka siya yung number 1. Okay? Ninakaw agad ng demonyo yung salita. Now, may mga tao naman na tayo ay wini-win at possible naman, excited din naman. Nakikinig na salita ng Lord. Ang problema, okay, biglang binanata ng demonyo ng temptation. Now, this kind of people, hindi natin yan matutulungan by prayer alone. Okay? So this is my challenge for everyone. Ngayon taon, mas lalo natin palakasin yung ating fasting. Okay? For us to show to those people yung ating pong deep concern. Tandaan nyo okay? You can offer prayer to other people for only 30 seconds. Pero walang pa pwede mag-fasting ng 30 seconds. Okay? Pwede ba yun, May? Sasabihin mo sa handle mo, alam mo, ipagpa-fasting kita. Gano'ng katagal? 1 oras. Okay? No, there's no such thing as fasting na very short time. Amen? Alam niyo ba itong lately, binalikan ko ng ilang beses yung book of Daniel. And I discover, na walang binanggit na word na fasting sa book of Daniel. At ibig sabihin, ang book of Daniel, yung Daniel fast, hindi talaga sa fasting. It is only a preparation para po siyang diet. Nakuha niyo po ba yan? Ibig sabihin, ang totoong fasting is yung totally walang dumaang pagkain sa tiyan mo. Kaya kung kayo ay nagde-Daniel fast, okay, ang totoo, hindi naman talaga sa fasting. Kasi may kinain ka pa rin eh. At yung iba pag nagde-Daniel fasting, grabe, isang piling ng saging. May kasama pang pakwan, may kasama pang melon. Tapos ano yun, hinang-hina pa yun. Diba? May sapa pa. Okay? Nakuha niyo po yan, parang nag-Daniel fast niya, pero grabe naman, 1 kilo yung kinain. Tapos masama pa loob nun. Amen? So ito yung gagawin natin. Sa 3rd quarter ng ating fasting, tatanggalin na po natin yung Daniel fast. Okay, parang malungkot yung nasa online. Ay, tatanggalin po natin yan. Alam niyo kung bakit? You need to do something. We are in need. Other people are in need. Amen. Walang namamatay sa fasting. Hello? Kahit sa kayo magpunta, mas marami pa ako nabalitaan kumakain, patay. Nagkain na po ba tayo? Excited ba kayo? 3rd quarter natin, wala na tayong Daniel fast. Di ba? Actually, alam niyo ba, mas okay pa nga ang 1 meal eh. Compare mo sa Daniel. Kasi ang Daniel, mag-breakfast ka, lunch, dinner. At meron pang panglulupit may mga nakakausap ako ng Daniel fast. Meron pa yung midnight snack. Tsaka may merienda. Di ba? Yung saging na ang tawag doon, hindi, yung saging na hiniwa. May nakausap ako niya, saging na hiniwa. Hindi nga gumamit ng sugar. Alam niyo ginamit? Honey. Bakit? Para daw very natural. Good job, Lord. Kunin mo na tong tao na to. So, etong shallow, they needed us. Okay, again, meron ba kayong mga na-handle, na resistant? So, meron din tayong mga na-handle na mga shallow. Yung bang konting problema lang, umaayaw agad. By the way, marami rin tayong mga kasama sa church na matatagal na, yung kanilang emotional, hindi agad nila na-handle. Amen? Kaya ang pinakamatindi sa maturity, dapat talaga matibay ka. Kasi una, ang kalaban naman natin ay hindi yung katabi mo. Ang kalaban natin, iisa lang, yung demonyo na pumasok sa katabi mo. Anong kalaban natin? Espiritu. Amen? Ang problema, nanggigigil tayo minsan doon sa mga kasama natin. And ang reality, pumasok lang naman yung demonyo sa katawan niya. Nag-devotion ba kayo? Sa devotion natin, ano nangyari kay Judas? Di ba pumasok yung espiritu ni Satan sa kanya? Kaya siya naging ganon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kakakain mo yan, papasukin ka. Alam niyo ba that once you fast, ang demonyo, if there is one thing na kinatatakutan ng demonyo, read your Bible, fasting. Minsan may nagsabi sa akin bakit po ganon? Prayerful naman ako. Pero bakit minsan ang hirap pa rin? Subukan mo mag-fast. Iba ang effect ng fasting. Amen? So ano ang encouragement natin sa mga shallow? Sa mga taong madaling bumigay sa mga temptation. Simple lang po yan. 1 John chapter 2, verse 12.
and 14. Everyone, I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven through Jesus, because you know the Father. Amen. So pag meron tayo nauwi ng mga shallow, dapat ito yung ating approach sa kanila. Okay? Kasi some of them, they have been experiencing temptation. Okay? At alam nyo, yung temptation na yan ang magpapabaksak sa kanila. But you can give them a full assurance. Pwede mo sabihin sa kanya, bro, okay, your sins have been forgiven. Di ba? Ibig sabihin, kahit mag-fall ka, ang forgiveness ng Lord is available from past, present, and future. Nakuha niyo ba yan? Okay? If there is one thing na hindi kayang patawarin ng Lord, ano yan? Okay? Kasalanan na? Hindi kino-confess. That's why we need to confess it. So once you confess your sin, ay gumagaan uli yung ating pakiramdam. By the way, no, whether humingi ka ng tawad sa Lord, tandaan niyo po to, ay pinatawad ka niya. Kaya lang, para mas maintindihan mo yung forgiveness, kailangan mo yung ipahayag. That is written in 1 John, okay, chapter 1, verse 8 and 9. Okay, you need to confess your sin before the Lord. Hindi dahil kailangan mong mapatawad, kung hindi para mas ma-confirm mo sa sarili mo, you know why? Because it is considered written in our Bible. Amen? So, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, ikaw ba ay shallow? Good news. Ano yung good news natin sa kanya? Your sins have been forgiven. Amen? Because you know the Father. Okay. Alam niyo, tuwan-tuwa talaga ako rito doon sa illustration ko na to. Lagi ko ito nakukwento, nung time na na-witness ko si Eva, pinagagalitan yung anak niya. Kasi kitang-kita ko yung gigil eh. Ba sabi niya sa kanyang anak lang, si Joshua, sabi niya, anak, humingi ka na ng tawad. Available ang pagpapatawad. Alam niyo ba ang nanay at tatay natin? Kaya wala silang puwang kay sa puso nila na hindi magpatawad. Ay, instinct po sa nanay at tatay na gusto nilang hindi nagagalit. Gusto nilang laging nagpapatawad. Lalo na ang Diyos. Amen? That's why, dapat wala tayong mentality sa isipan natin na kapag may nagawa tayong kasalanan, ang Diyos ay galit sa atin. Natural, galit siya doon sa ginawa mo, but not in you. Amen? It is always a situation, not the person. Can we say it again? Situation. Not the person. Okay? So, importante na makita natin na dapat kilala natin ang Diyos. And even yung mga bagong convert pa lang, we need to show it to them. You have been forgiven. Pinatawad ka. Alam nyo, pagka naintindihan nyo ang doctrine of forgiveness, maniwala ka, may enjoy nyo ang buhay. Diba? Even si Paul, binanggit niya sa Book of Romans, chapter 6, yung gusto ko, hindi ko magawa. Yung ayaw ko, nagagawa ko. Pero dahil naintindihan niya po yung full doctrine of sin and forgiveness, meron siyang sinabi sa last part. Sabi niya, but it is not me, but it is the sin that lives in me. Okay? It is also the same thing doon sa sinabi ng Panginoon that the spirit is willing, but the flesh is weak. So hanggat nandito tayo sa mundo, okay, tandaan natin to, hindi mo talaga may iwasang pumalpak. And we need to use that kind of struggle for us na lalo tayong mapalapit sa Diyos. Di ba? Kaya nga, di ba, yung mga magulang, the more na pumapalpak yung anak, di ba, ang gusto na, anak, lumapit ka lang. Amen? Okay? Kaya ng umaga, may natanggap ako mabuting balita. Buti na lang, nung time na yon, okay, mayroon ako mga bagay na inaaral eh. Tapos may napakinggan ako. May napakinggan ako. Okay. Doon sa napakinggan ko, no? Listen carefully, no? Okay. Si Chinkitan, hindi ko lang kung napanood ito si Chinkitan. Yung anak niya daw, naibaksak yung what we call that? Yung iPad. So, siyempre, takot yung bata. So, lumapit po yung anak kay Chinkitan. Bago lang to, bagong interview sa kanya. Okay, tapos, sabi niya pa, I have a sin. Sabi niya, sige, sabihin mo. Takot yung bata. Sabi niya, sige, sabihin mo lang. So sinabi niya, I broke your iPad. Okay? Tapos alam niyo, sabi ni Chinkitan doon sa anak niya, kasi tinitindihan niya yung mukha, sabi niya, hindi ako galit sa'yo.
Nagulat yung bata, sabi niya, really? Sabi, yes. Kasi sinabi mo eh. Ang pinakamali sa lahat, alam niyo yung tinatakasan. Ay, nakita na kayo ng tao na pumalpak, kinoveran, tapos hindi sinabi. Pag ang isang bagay ay inunahan nyo, maniwala kayo, mawawala galit nyo eh. Even sa Diyos, ganun din ang ginagawa ng Lord. The moment you ask God, the moment na pumalpak ka at humingi ka agad ng tawag, automatic yon, kay yung galit na Lord, kay nawawala. Amen. Okay. Hindi pa ako tapos. Okay. So ano yung last part na sinabi ni Chinkitan? Sabi niya, anak, walang problema, I forgive you. So sabi ng bata, really dad? Yes. Okay? Not because you are my son, because you admitted it. Pero, babayaran mo. Okay? So alam nyo na, babayaran mo. Hindi ba pwede? Bakit? Because it has a value. Pinapaintindihan nyo nun sa bata na you need to pay it. Kaya alam nyo, kaya ang kasalanan, binayaran ng Panginoon. Someone need to die. Amen? Kaya pag nakakita kayo ng cross, listen, ay, yan yung pambayad sa ating mga kasalanan. Ang Lord, hindi niya tayo pinatawad lang after nun tapos na. There is always a sacrifice that needed to be done. Nakuha niyo ba yan? Okay? Naalala ko dati na pag may mga atraso ako, kasi tumira ako sa mga tiyahe, pag may mga atraso ako, may kapalit. Patatawarin ka, pero paghuhugasin ka ng plato, paglilinisin ka. You know why? Kasi they are teaching us the value. Okay? Na hindi porket pinatawad tayo ay tapos na yung usapan. No. There is always a price. Can we say it again? There's always a price. That's why, ano po sabi po ng Book of Romans? Everyone, read. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Amen? So dahil hiningi natin ng tawad, automatically, ano sabi ng Bible? There is no condemnation, okay, for those who belong to Christ. So pagka ikaw ay na kay Kristo ka na, kahit anong gawin mo, okay, listen ha, there is a conscience. Okay, sa mundo ang tawag nila, but in us, ang tawag natin doon conviction. Di ba? Kasi alam mong nakasakit ka eh. Kaya nga even ang Bible sinasabi niya, for the wages of sin is death. So meron talaga isang kapalit. Hindi pa pwedeng hindi. It is like a criminal. Alam niyo ba yung sa criminal? Okay? Pwedeng pong patawarin yung taong gumawa ng mali sa iyo, pero meron pa ring batas. Nakuha niyo ba yan? Na kailangan yung tao ay kakasuhan at kailangan silang makulong. So this kind of thinking, kailangan napapaintindi natin to sa mga new believer. Okay? Yung mga unang attend, tapos mababaitaan mo naman, isang buwan active. Nakita niyo ba yan? Tapos kinamusta mo, kamusta? Ano nangyari? Daming problema eh. Okay? Ang daming temptation. Parang nahihirapan ako. Now listen, give them a full assurance that now you are in Christ. Your sins have been forgiven. So pag binabanggit ng Bible that your sins have been forgiven, ano yan? Past, present, and future. Diba? Kaya kahit yung mga anak natin pumalpak ng pumalpak, isa lang yung secret. Okay? They need to confess it. Amen? Kaya alam nyo, walang magulang na nagtatanim ng matinding galit sa mga anak. Hirap lang silang patawarin kapag hindi kayang i-acknowledge nung bata yung kailang nagagawang kasalanan. Amen? Although may nababaitaan tayo ng mga magulang talaga namang matindi yung sama ng loob. Hindi na natin alam kung ano problema nila. Okay? Pero commonly, they are not going to do it. So nakikita nyo ba yung ating ginagawa sa fasting natin? It is not about us. Amen? Kaya nga, if you are going to face some problems in life, okay, you don't just simply fast. You may ask someone. For example, may nag-guide sa inyo. Okay? Sino ba nag-guide sa inyo? Sino? Si Loy. O pwede mo kausapin. Miss Loy, etong lately, may struggle ako. Can you include me in your fasting? Di ba? Total, meron naman tayong schedule ng Wednesday. Okay? So sa'yo, sino sa'yo? Si Loy din. Ha? Si Sol. O kausapin mo. O, kaya lang, nagpapadede yan eh. Okay, ilipat nyo muna sa tatay muna, ito. Kay Jeff muna, total, isa lang naman sila. O, Jeff, medyo mabigat ako yung pinagdadaanan ko. Pag passing mo ako ng isang linggo, kaya-kaya ni Jeff yan. Amen?
So always ask people, okay, to make some sacrifices. Can you do that? Amen. Okay? So pag yun ay ginagawa natin, we see transformation. Ito yung binabanggit ng Bible, diba? There is a great transformation from glory to glory. Diba? Now, I want you to look at your neighbor, yung mga katabi nyo, tignan nyo. Okay, come on, tignan nyo. Yung mga katabi natin, diba, nakikita mo lang yan active. Pero hindi mo alam kung ano pinagdaanan yan. May nagtyaga dyan. May nagpray dyan. Diba? Merong mga ilang nga dito, taon na nawala ngayon bumalik lang O yan sila, yung magkatabi na yan, yung magkaibigan. Ay, panahon pa ng dinosaur yan Di ba? Matatagal na kayo, di ba? Anong taong kayo, Kabiasnan? Magkasama ba kayo ng work dati? Pero magkakilala kayo, di ba? Tapos sabay din sila nag-backslide. Buti na lang, hindi tayo gumigive up. Di ba? Di ba? Ang galing ng Lord na. So, someone need to show concern to those people. Alam niyo pa kung sino pa yung matagal dito? Ayan, si Mian. Okay? Panahon pa yun ng Nephilim. Ano ba yung panahon ng Nephilim? Ang Nephilim, nauna pa yan sa mga dinosaur. Nauna pa yan. Di ba? Ngayon, nandiyan ngayon si Mian, kasama pa yung nanay. Kaya lang, yung isa, nawawala naman. Babalik din yan. Nakuha niyo ba yan? Kaya lang, someone need to stand. Amen. Kaya ang tanong ko lang is, are you willing to fast for the sake of other people? Amen? Any person na nakikita ay yung nagkakaroon ng temptation, struggle, please, fast for them. Especially those people na nawin natin before, na mga nawala. Okay? At alam nyo na yung kailang conversion ay totoo. Listen some of the people na mga nawawala, totoo yung conversion. Ang problem lang, walang nagtitiis at walang nagtsatsaga sa kanila. Now, once people ay umayaw, pinababayaan natin. But this time, it will become different. Amen? Now, I want you to look at your neighbor. Sabi mo, kaya ka nandito, may lumaban, may nagtiis para sa'yo. Amen? Okay? Alam nyo, pag nakikita ko yung pamilya ng mga De La Cruz, tuwan-tuwa ko dyan. Okay. Kasi hindi nyo alam yung sakripisyo ng inyong uncle. Uncle yun hindi yun auntie uncle. Totoo lang, kasi matagal ko na kasama yun si Joseph. Okay? At matindi yung kanyang prayer sa buong pamilya. Ngayon, mapapansin nyo na malaking porsyento ng De La Cruz ay nakakasama natin. So, you pray for your uncle. Amen? Ako, I always message him Okay? Kaya lang, isa siyang sinner. Ano yung sinner? Mahilig mag-sin zone. Kaya yung nagsisin zone, ang tawag natin yan, sinner. Ano sabi ko sa kanya? Kaya alam nyo, still I am praying, and I include you in my fasting that one day babalik ka. You know why? Ilan yung mga pamangkin niya at kapatid niya ngayon na umaaten? Minsan yung nakakatawa sa buhay, di ba? Yung nagpe-pray, nag-backslide, tapos yung pinag-pray po mo, nag-active. Diba? Ngayon, yung mga nag-active, kayo naman ang magbigay ng sacrifice. Diba? Kausapin niyo yung mga tao, alam mo, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kaya ako nandito, kasi you have given some sacrifices. Ngayon, ikaw naman yung nagbabaklay, ikaw yung nag-iinarte, ako naman ang magtitiis para sa'yo. Why? Because we are family. Are you getting my point? Okay? So makikita natin sa ating illustration, di ba? Yung ating first, ano yung una natin? The resistant. Yan yung mga maliliit. Di ba? Makukulit talaga yan. Okay? Pero etong pangalawa, shallow. Sila po yung sila po yung mga madamdamin. Very emotional. They needed us. Di ba? Minsan nakakatawa ng mga bata pa, emotional na. Kaya minsan pag may mga tinitignan ako mga bata, tinitignan ko, sabi ko, ito, mana sa nanay ito, ito, mana sa tatay ito. Ito yung karakter niya ganito. So you need to help those kind of people. At walang pa pwedeng tumulong sa kanila kung hindi tayo na mga matured. Amen? Now again, look at your neighbor. Sabi mo, may solusyon. Now, ano solusyon natin sa kanila? We pray and fast. Now, sino rito, nag-list na kayo ng mga names of people na sila ay kasama sa ating prayer and fasting. And did you let them know? Yes. Ipaalam nyo. By the way, may nagtanong sa akin kanina umaga, pwede ba daddy lagpas ng 3? Yes, kahit 1,000. Amen.
Kasi wala namang grace yung fasting mo eh. Ang pinakamahalaga lang is you include them intentionally. You mention their names in your prayer. Amen? Kasi pag sinabi mo sa mga tao, alam mo, pinagpa-pray kita, ngayon wala nang dating yon. By the way, listen, okay? Alam niyo ba na may mga tao na minsan sinabi mo, ay, pasama naman ako sa prayer, para manahimik ka. Ano sabi niya, sama ka sa prayer. Pero subukan niyo i-follow up kung pinag-pray kayo. Some of them, hindi. Pero ang fasting, ibang usapan, ang level ng fasting. Amen? Let us read, everyone. Many times in the Bible, it was mentioned that it is not always the fate of the victim, but it is the fate of those who have the heart and the passion to help other people to be free. Amen. So dapat yung ating passion to reach out other people and to help other people, dapat patindi ng patindi. Diba? Kung kayo ay nagtatrabaho, please include your co-worker, co-teacher, co-employee in your fast. Don't just simply share to them the gospel. Have the intention to reach them out. Kasi kaya tayo nilalagay ng Lord sa marketplace, sa community, sa campuses, kasi kailangan ng missionary na pa pwedeng mag-reach out sa kanila. Don't just simply say to them, mahal sila ng Lord. Kasi pa pwede lang tanggapin na sila ay mahal ng Diyos. Pero kung walang mag-aalaga sa kanila spiritually, it will be useless. Ang tawag natin dyan, spiritual abortion. And we don't want them to experience spiritual abortion. Di ba? Para bang nanganak, tapos pinabayaan na. Kaya minsan nakakalungkot, di ba, sa mga kalsada? Ay, ang dami diyang maliliit na mga bata, especially sa mga depressed area, ay nagtatakbuhan, walang pakialam yung mga magulang. Bakit? Kasi nung binuo nila yan, wala naman silang intensyon na buhayin or alagaan. Diba? Kaya wala na silang pakialam. Pero pag nasagasaan, iiyak-iyak. Amen? So we need to have this great passion. Okay? Not only for them to experience the goodness of God, but the question is, are you willing to pay the price? Okay? Let us read this story in the book of Esther. Mordecai sent this reply to Esther. Don't think for a moment that because you're in the place you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place. But you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for such a time as this? Amen? Alam niyo, ang nakuha ko ng attention dyan, itong part ng verse 14. Everyone, balikan natin. Read. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place. But you and your relatives will die. Ay, nakita nyo? Maganda yung sinabi dyan ni Mordecai. Pag nanahimik ka, magpapadala ang Lord ng possible ng tulong, manggagaling sa iba. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, ikaw, mamamatay ka. Okay? Kasi it talks about having a deep concern. By the way, eto po ang dalawa na to, magpinsan yan. And siyempre, kahit sabihin natin na si Queen Esther ay isa po siyang queen, yung kanyang mindset and mentality to govern, hindi pa naman ganun kalakas. So, meron po nagbibigay ng direction sa kanya. At ang pangalan, sino? Si Mordecai. So, nagbibigay siya ng advice at sinasabi niyang ito, pag nanahimik ka, okay? Akala mo ba maliligtas ka? Pwede magpadala ang Diyos ng tulong. Sabi niya, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other places. Meron talagang pa pwedeng gumawa. Tandaan niyo po to, if you are not going to fast, maghahanap ang Lord ng pa pwedeng mag-fast. Amen? Dapat nakita natin etong fasting is a privilege. Not only a sacrifice. Amen. Now, ano nangyari nung time na ito ay ginawa niya? He was being motivated. At yung kanyang motivation, nag-turn niya into a great discipline. Ano sabi po ng Bible? Then Esther sent this reply to Mordecai. So nag-text pala sila. Okay? Kaya siya nag-reply. Okay? Sabi niya, go and gather together all the Jew of Susa and fast for me. Amen? Can we say it again? Fast for me. So you can even ask talaga a person, can you pray and fast for me? Amen?
Naalala ko yung isang tinamaan ng COVID dati eh. Okay. Talagang antindi ng pinagdaanan niya. He messaged me. Sabi ko sa akin, Daddy, okay, may COVID ako. Sabi ko, sige, I'm going to pray for you and fast for you. O, ngayon, nakalaya na. O, umalis na, lumipat na ng ibang church. Okay? O, but you know what? I don't give up. You know why? Yung mga panahon nga ng dinosaur, tsaka panahon ng Nephilim, nakabalik eh. Nakakuha niyo pa siya, sabi ko. Okay? So, yung fasting natin, it will never be wasted. Amen. Alam niyo, lagi ko ito sinasabi na, for example, okay, ikaw kasi lagi ko nasa harap na kaya paborito kita eh. Okay? Lagi ko ito sinasabi kay Sister Caron. Okay? Yung faith mo, pinakamagandang pamana sa anak. Kahit hindi niya makita yung active ng kanyang mga anak, okay, tandaan niyo to may nakita sila. Si Eva, sinasabihan ko rin yan. Okay? Hindi na sayang yung kay Edward at kay Dandan. You know why? Kay God will always be faithful. Hahanap at hahanap ang Lord ng time to convict those people to return. You know why? Because someone sacrifices. Kaya yung sacrifice natin, it is not really wasted. Okay? Amen po ba? O, isa pa to, no? Panahon din to ng dinosaur. Magkakabats mo yan eh. Nephilim pa to, Nephilim yan. Di ba? O, and that, these people are returning. So, pakibasa natin last part. Okay? Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same. Amen? So, ano nangyari? In 3 days, okay, fast. Okay, ano nangyari? It saved the entire community. So, imagine niyo totally no food and no water, it saves the entire community. Diba? Ganun katindi yung ginagawa ng Lord. Now, the good thing about this is ginamit ni Esther yung kanyang position as a queen. Siyempre, matindi yung threat sa entire community. So if you are going to use your privilege to fast for other people, what would happen? Amen? Kaya alam nyo, no, may mga pagkakataon, kanina maganda yung mga tanong ng pastor hindi ba dapat hindi na sinasabi? Sa Bible po, binabanggit yan. Sabi nga ni Jesus, mag-fasting kayo. Hindi lang pinapayagan ang fasting kapag ka ang purpose nyo ay magpaano? Okay, yung magpakitang tao. Ano ba yung pakitang tao? Pakitang gilas. Di ba? Basta mo, bakit ang baho mo? Nakapasting ako eh. Kaya nakita nyo sa Bible, di ba kinilaro ni Jesus yan? Matthew chapter 5, nabasa nyo ba? In 6. Ay, kapag kayo ay magpapas, ano sabi? Maglagay kayo ng langis sa ulo. Meaning, maligo ka. Magpalit ka ng damit. Diba? Pwede ba yun? Kunyari, Friday. Nakita mo pa yung pumasok. Bro, mabaho ka. Hindi mo lang nag-fasting ako. Saan sa nag-fasting? Hindi ako naligo. Hindi na ako nag-toothbrush. Bakit? Kailangan ko makatipid. Huwag niyong gagawin yun. Diba? Kaya even ang damit dapat inaayos. Tingnan mo yung katabi mo. Nag-fasting yan pero hindi halata. Diba? Bakit? Maganda pa rin. Gwapo pa rin. Okay? Medyo malungkot nga lang yung kabilang side ng mukha. Okay? By the way, sino rito naka-experience ng fasting for 2 days? Okay? May mga nag-i-invite ng pagkain. Di ba, minsan nakakatawa, no? Kapag may nag-i-invite sa inyong kumain, ang dali lang naman yan. Tanungin mo na lang, magkano ba pondo mo? Ikas mo na lang. At isipin mo na lang, eto, nabusog ako. Di ba? Kasi minsan nakakatawa, no? Yung hindi naghahanda, biglang maghahanda. Ay, hindi naman lala na fasting ka. Kaya lang kasi yung demonyo pumasok sa katawan niya. Amen? Okay? Napansin ba, pag tayo ay nagka-fasting, matalas ang pang-amoy niya? Pati yung paborito mong ulam, naaalala mo? Pero ang totoo, hindi ka namang gutom. Nasanay ka lang talaga kumain. Okay? So fast repeatedly until you see other experience breakthrough in life. Amen? So sino po rito, no, you are willing to offer your fasting hanggang makita mo yung tao mag-breakthrough. Amen? May kailangan. Okay? Even Jeff, yung sa natin, yung sa Imus, kailangan kung merong matindi nagpa-fasting yan, dapat ikaw. Dapat 21 days ka. Hindi, totoo lang. Kayong mag-asawa. You know why? Kasi God has entrusted you this congregation. Di ba? Hindi pa pwedeng, sa fasting, hindi pa pwedeng may makasabay kayo palagi. May mga times sa iyo lang binibigay ng Lord yung burden. And take note kapag ang Lord nagbigay sa iyo ng burden to fast, okay?
Alam niyo ba kung ano ginagawa ng Lord sa tao nagka-fasting? Mas malaki yung pabor na nakukuha niya. Kasi yung ini-extend mo sa ibang tao, ambon lang. Amen? Pero yung tunay na pangako sa iyo binibigay and not to them. Amen? Okay? Another thing, in the book of Acts, chapter 16, let us read. Then he brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household. Amen? Napasinin nyo to. Simple lang po yung tanong neto nung jailer. Sabi niya, no? Sir, what must I do to be saved? Ang tinatanong lang niya, concern niya, sarili niya. By the way, ang main concern niya po rito kasi, di ba, nakatakas yung mga prison. So, ang papatayin siya, literal po yung papatayin talaga siya. Okay? At ang tanong niya ito, anong gagawin ko para maligtas? Hindi siya nagtatanong ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Nagtatanong siya ng kaligtasan ng kanyang buhay. Kasi nakatakas nga yung mga prison, ay kasama sila Paul, di ba? Ang mangyari ngayon, ang papatayin siya. So ang tanong niya ngayon, anong gagawin ko para maligtas? Ang ganda ng sagot sa kanya ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You along with your entire household. So imagine niyo, no? Okay? Yung kanyang concern, hindi lang para sa kanya, damay. Kaya ito yung sinasabi ko palagi. Once you believe, amen? Can we say this again? Once I believe, sisiguraduhin ng Panginoon, the entire family will be saved. Amen. Alam, kwento ko lang to sa inyo. Okay? Matagal ko na itong hindi ko lang kung naikwento ko na to before. Siyempre, ang nanay at tatay ko, bago namatayan, nakatanggap yan. Kapag-pray, nakakilala. Ang nanay ko, hindi. Okay? So, I have this question, okay, na matagal na. At alam na, by the way, ito rin yung reason kung bakit ako nagbasa ng Bible. Kasi gusto ko makita, no, kung ano ang assurance, okay, na pwedeng ang nanay ko ay ligtas. Nakuha niyo ba yan? Yun din yung reason kung bakit ako nagbasa ng Bible. Hindi ko lang kung nakwento ko na ito before. Okay? Ito yan. Okay? Noong tayo nakakilala ko, siyempre, okay, matindi yung conviction. Pero ang una ko nasa isipan, okay, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Okay? Nakuha niyo ba yan? Yung immediate family. Now, the problem kasi, yung dalawang kapatid ko buhay pa. At that time, ang tatay ko buhay pa rin. Ang problema ko, nanay ko. At alam niyo, no, etong verse na to, it created great impact sa akin. Okay? It really created great impact sa buhay ko. Kasi ang sabi rito ng Bible, no, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved along with the entire household. Walang sinabi dyan na future o present. It always cover what? The past. Amen? At alam ng Diyos na one day magiging pastor ako. Okay? Although ang nanay ko namatay niyo as a Catholic, okay, at yung kanyang pagkamatay ay hindi talaga magandang klase. Amen? I still believe ang nanay ko saved. You know why? Because of the word na binigay. Remember the cross? Tatlo yung nakapako sa cross. Okay? It represent what? The past, the present, and the future. Amen? Kaya kung meron kayong mga mahal sa buhay, okay, at isa sa mga concern mo is ligtas kaya sila, listen, okay, malinaw ang sinabi ng Bible. Believe on the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Amen? Hindi ko nakita yung nanay kong nag-church, nagbasa ng Bible. Hindi ko siya nakitang tumanggap. Okay? Pero alam niyo, isang bagay pininiwalaan ko, yung bagay na sinabi ng Panginoon. And this will give us a full assurance. Hindi po ito patungkol lang sa future. Ang Diyos ay tapat. Amen. Okay? At alam niyo, isa rin sa mga reason yung kaya ako tinanggap yung pagpapastor, kahit ayoko. Kasi naniniwala ako na bago pa ito nangyari, ay, this is my destiny. Ay, at alam ko na ang Lord tutok pa siya sa usapan. Na yung mahal ko sa buhay, siyempre, mamas boy ako eh. Ay, sisiguraduhin ng Panginoon na yon ay ibibigay niya sa akin. Kung hindi, magtatakbo ko sa Kanya. Ano kuha niyo ba yan? Okay? Now, sino ito excited kayo? Hindi niyo kasama yung mga mahal niyo sa buhay ngayon. Pero alam mo, okay, ang pangako ng Lord totoo. They are what? They will experience Christ's salvation. Amen? Tama, palakpakan natin ang Panginoon. O yung mga nasa online dyan, palakpakan natin ng Lord. Because why? Because God will always be true sa kanyang pangako. Hindi pa pwedeng hindi. Amen po ba? I'm say this again, hindi pa pwedeng hindi.
Alam nyo, isa sa mga kwento na tuwain ako no, yung kwento ni, sino to? Si Jeff. Siyempre, no, siya yung una nakakilala. Yung nanay niya, nakasama niya, yung kanyang kapatid, nashiran niya. Pero alam niyo ba, yung isa sa pinakamagandang narinig ko sa balita niyan, nung nalaman niya yung tatay niya, hinahanap ka nun, di ba? Tapos nalaman niya, yung tatay pala niya, believer. Think about it. Because everything is planned by God. Amen? So yung mga fasting na ginagawa natin, it will never be wasted. Amen po ba? Now, gusto kong bigyan mo ng high five yung katabi mo. Sabi mo, solve na ang pamilya mo. Amen. Okay? Now, listen carefully. Now, some of you will say, Daddy, bakit ganon? Yung pamilya ko hindi naman active. Makinig po kayo rito. Ang pangako lang naman ng Lord sa atin, ito, ililigtas. Tandaan nyo to sa kabilang buhay, ang isa sa pinaka-importante na kailangan natin pagtuunan ng pansin, alam nyo ano? Yung Bema Judgment. Kasi ang Bema Judgment is not about salvation, but it is a reward system. Di ba? So possible yung nanay ko, ligtas. Okay? Pero yung bibigyan siya ng reward, wala siya makukuha. Pero maniniwala ko na pag umakat ako ng entablado, isa siya sa papalakpak. Di ba? Although, pagdating sa kabilang buhay, hindi niya na akong anak. Pero ipapaalala ng Lord sa kanya kung sino ako. Amen? That is one of the greatest mystery of the Bible. Amen? Kaya yung mga kumukontra sa inyo, nanay, tatay, kapatid, asawa, kamag-anak, na pine-persecute tayo, kaya dapat ito nasa isipan mo, bilang naaraw mo, mabuborn again ka rin. Diba? Why? Because of our belief. Sabi mo ulit, dahil sa paniniwala ko, kay lahat ng mahal ko sa buhay, ay damay. That's a guarantee. Amen po ba? Come on, bigyan natin ng Lord ng malakas sa palakpak. Everyone, when your friends are in pain, When your friends are in pain, just show up. The deeper the pain, the fewer words you use. You don't have to say anything. You just need to be there. amen? Kaya alam nyo, ang fasting ay napakaganda na pwede nating i-offer. Amen? Alam nyo, even to sa fasting ko, I included the nation of Israel. Which I hope, ginawa rin natin. Bakit? Kasi naragdagan naman sila ng kalaban, Iran. Diba? So, we need to include them in our prayer. Amen. Dahil ang labanan to spiritual. Amen. But one thing na kaya nating i-guarantee na sinabi ng Lord eto, okay, hindi tayo matatalo. Parang nakakatuwa, no? Ang Israel, ang liit na bansa. Amen? Pero grabe, no, ang kalaban niya malalaki. Hanggang ngayon, pinapatunayan ng panahon na hindi mananalo ang mga Goliath. Sabi nga, sino sabi na? Si David. Diba? Sabi David, si Goliath. Hindi mananalo yan sa mga David. Okay? The same thing with us. That's why, yung ating fasting na ginagawa, it will benefit other people. Isa sa mga bagay na gusto ko talagang makita, yung breakthrough ng ating church. I am really desperate and expecting na ngayong taon bago matapos, okay, God will do something great in our church. Amen? And even sa buhay ng bawat isa. Again, look at your neighbor. Sabi mo, your fasting and your sacrifices is never wasted. Okay? Everyone, let us read. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. Amen. Okay? Kaya alam nyo, no, iba kapag tayo ay nag-o-offer sa mga mahal natin sa buhay. Okay? Kasi may mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Kaya nga yung prayer na groaning, yan yung tipo ng prayer na wala kang sinasabi, pero naiintindihan ng Espiritu ng Diyos yung ating sinasabi. In Job chapter 42, God said, my servant Job will pray for you, and I will accept his prayer on your behalf. So imagine natin that every time we pray for other people, ano nangyayari? God listen to our prayer. Okay? Now, gusto kong tingnan niyo po yung katabi mo. Sabi mo, meron ba umaatake sa yung mga mahal mo sa buhay itong lately? O sabi mo, bilang na araw nila. Amen? Amen po ba? One day, isa sila sa mga susuko. Kaya kahit hindi nyo nakasama yung asawa nyo, anak nyo, okay, or any person na mahal natin sa buhay, listen, ngayon hindi natin nakasama, pero may pangako ang Diyos. Amen? At tuto pa rin ng Panginoon yon para kanino? Para sa iyo. Okay, ang Diyos ang nangako, tuto pa rin po niya yan. Philippians chapter 1 verse 4, God said, whenever I pray, I may
make my request for all of you with joy. That's why dapat etong fasting natin, hindi ito malungkot. Ang fasting ang pinakamasayang disiplina. Bakit? Because it gives a lot of discipline. Alam mo, lagi ko ito nakakalimutan eh. Ay, pakilagay nyo nga ito, Eva, no? Ay, sa third quarter, Sunday, magtitimbang tayo ng mga tao. Para makita natin kung talaga may nabawas. Pakitin na nga yung katabi mo. Sabi mo, mga ilang kilo kaya mababawas sa for 5 days. Okay? Pero wag nyo nang bawiin on the ng Saturday. Okay? Say this again. Okay? Okay? For all of you, okay, with joy. Amen? So pagka nagsasabi kayo sa ibang tao that I pray and fast for you, ay ngitian nyo na makita niya na merong sacrifice pero para sa iyo, it is a great joy. Can we say it again? Great joy. So yung fasting natin, ano nangyayari dyan? 2 things happen. Your character will be changed or your attitude. And second, other people will experience great change. Amen? So ano yung bagay na dapat natin ipag-pray sa mga tao ngayon? Okay, let us read Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Read. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. Amen. Okay? Kaya itong focus natin sa fasting natin, it is not about for our needs. It is all about what? The needs of other people. In other words, now, Philippians chapter 1, verse 9 to 11, give us what? 4 things that we can pray for other people. Starting today. Ano po yan? Okay? Number 1, okay? Abound in love. So, pag pinag-usapan natin yung abound in love, ano yung bagay na kailangan natin ipag-pray sa kanila? Read, everyone. Pray. Pray that they will grow in love. Amen? Let us pray that itong mga tao na to, they will also experience the same love that we have. Mahirap pag-fasting pag hindi mo mahal ang tao. Amen. Kaya nga sabi lang, kung galit ka daw, kumain ka lang eh. Alam niyo ba yung mga tao, pagka galit, kain ng kain? Okay? Bihira yung mga taong galit na ayaw kumain eh. Okay? Umaarte lang yun eh. Wala ko sa mood. Pero pag naguto niya, ubos ang pagkain yan. Okay, so let us pray that the love will abound. Number 2, okay, is what? Discern what is best. So ano po yung ipagpa-pray po natin sa kanila? To, pray that they will make wise choices. Ano yung dalawang klase ng tao na pinagpa-pray natin kahapon? The resistant and the shallow. Yung mga shallow, matindi yung kailang mga temptation. Amen. Okay? Atong lately, may nakausap ako, sabi ko, kasi kilala ko, sabi ko, ba't hindi na umaaten? Alam niyo sabi niya? Okay? Kasi matindi daw yung temptation. Saan? Sa work. Matindi yung temptation saan? Sa personal. At alam niyo, ito yung bagay sabi ko sa kanya, choose what is best. You do not have the choice. Pipili at pipili po tayo. Number 3 is what? Be sure, or be pure and blameless. So ang ipagpapray naman natin sa kanila is this, pray that they will do the right thing. Okay? It is not really easy, but once you pray for other people to do the right thing, ay ibang usapan yon. Kaya yung mga tao na kilala natin, nandito sa church, makakakilala natin na hindi pa sila nakakasamba, okay? Pray for them. Okay? Let us offer our prayer for those people. Allow those people to experience the same experience that we have. Amen po ba? Okay? And number 4, filled with the fruit of righteousness. So, eto naman yung ating pagpapray sa kanila. Pray that they will live for God's glory. Ibig sabihin, yung kailang klase ng pamumuhay ay laging tama at magbibigay daw ng ng kaluguran sa harapan ng Diyos. Amen? Okay? Marami ba kayo natutunan doon sa ating topic for 3 Sundays? Okay? So help the next generation. Okay? Kung kayo ay may mga asawa at alam nyo hindi ganun kadali, okay? You give advices to them.
Ay, don't push them. Wag mo sasabihin sa kanila, oy, mag-asawa ka na, oy, bakit dalaga ka pa, oy, bakit binata ka pa. Simple lang, wala kang pakialam sa buhay niya. Bigyan nyo ng direction yung mga tao. Amen po ba? You give direction to them. Okay? Wag yung i-trigger yung kalandamdamin. It is also the same thing when we pray for those people. May mga tao na hindi madali sa kanila mag-decide. That's why we needed us. Or they needed us. Amen? Can you look at your neighbor? Kabilaan? Okay? Kasama yung tulog. Sabihin mo sa kanya, oy, may nangangailangan ng tulong mo. Amen. Oh, come on. Yung kabila pa, yung kabila. Sabihin mo, may nangangailangan ng tulong mo. Pati yung nasa likod na natutulog. Lapitan mo. Oy, may nangangailangan ng tulong mo. Hindi, nagpa-pray yan. Ay, nagsanib na cross na eh. Okay? Wala naman, parang hindi ka makatulog, huwag ka sumandal. Okay? Pag inaantok, huwag kayo sasandal. Tapos, ganun pa yung ulo. Diba? Hindi, nagpa-pray si Lennon. Nag-i-intercede siya para sa atin. Okay? Ganun katindi si Lennon. Diba? Na habang nagpipis ako dito, okay, sinapalis ako yung sarili. Nag-i-intercede. Kaya nyo ba yan? Basta wag na maghihilik. Diba? Kaya si Lennon, hindi sa tulog. Kasi walang sounds eh. Diba? Yan ang talagang totoong panalangin. Ayaw, Lennon, hindi mo ko ipapaya Diba? When you take Gusto the kong magalit? Ang hirap magalit pa pag nagpa-fasting, ano? Ay, when you take the time to pray for others, God finds the time to ang bless ganda, diba? Come on, read. When you take the time to pray Make it for personal. others, When I take the time to pray for others, God finds the time to bless me. Now, gusto kong basahin mo siya. Look at your neighbor. Sabihin mo sa kanya, when you take the time, amen? So, this is a great promise. God said, God will find time to bless you. Alam nyo, kahit sa kayo magpunta, ang mga taong nagpa-fasting, ay mas malaki at mas lamang sila pagdating sa favor at blessing. Amen? That's why I wanted you to become excited. Amen po ba? Lalo na siyempre yung mga nasa face-to-face. Yung mga nasa online, kalahati lang ang blessing nyo. Okay? Pero yung mga nasa face-to-face, I tell you, ay, ano pangako ng Lord kay Job? Okay? The fortune will return, and it's what? 2 times. Pero yung nasa online, 1 time lang. Amen? Kaya join us tomorrow. Okay, come on. Bigyan mo nga ng high five yung katabi mo. Sabi mo nga, double portion, man. Okay? In Proverbs, God said, the generous will prosper. For those who refresh others will themselves be refreshed. The sacrifices na ginagawa natin pang fasting, maniwala kayo, ay iba to pagka natapos ang fasting. But hindi ko alam pagka natapos ang fasting, ay kumakain ba kayo ng marami? Kasi usually, pagka kayo ay nagka-fasting, pagbalik, okay, mapapansin mo yung desire mong kumain, wala. You know why? Kasi normal lang naman to. Okay? May mga tao na pa-fasting, nag-iisip na kakainin ko talaga to pagtapos. Pero maniwala kayo, di ba pagtapos na wala na nanilibre, di ba? Okay? Yung mga naghahanda, wala nang budget. Amen? Okay? Tapos yung gusto mong kainin, na-realize mo, ang mahal pala. So anong gagawin mo ngayon? Kakain ka lang ng normal. Okay? So ano yung ating pinaka-faith challenge? Very simple. Is to guide someone to go to the process, right, to grow spiritually through discipleship. Amen? So allow yourself to become a blessing to other people. Again, message someone. I pray and I fasted for you. Ask those people, ano ba ang concern nila? Even yung mga kasama natin dito na mga nag-backslide, yung mga panahon pa ng mga dinosaur, i-message nyo, kamusta ka? Alam mo ba na nagpa-fasting ako ngayon at sinabi ng Lord na isama kita? Wag mo nang banggitin na sinabi ko, ha? Kasi ba, inutusa ka lang ni Daddy. Wag mo na sabihin yun. Magpanggap ka na lang na may kusa ka. Di ba? Just simply message them. Okay? Alam niyo ba kahapon, may mga minessage ako. Okay? May ilan akong minessage eh. We are now on 5-day fasting. And I decided to include you in my fasting. Okay? Mga sinner talaga eh. Nagsinson lang. Alam niyo pa nagsisinson, okay, that is also a good sign.
na hindi lang nila alam kung paano magre-reply kasi wala silang load. Okay? Pero I believe those people, they are thinking. Amen? Amen po ba? Now, sino excited ka, yung fasting natin, it is not wasted. Okay? May ginawa ang Lord at may patuloy na gagawin ng Panginoon. Now, last, someone asked me, Daddy, can I fast for my own personal need? Yes. Pero ito yung pinakamaganda. Offer your fasting for the benefits of other people. Why? Because if you're going to do it to other people, magbabounce back yan sa'yo. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang lamang pagdating sa pagpapala ng Diyos. Amen? Tayo tayong lahat, palakpakan natin ang Lord. Amen? Pakibasa lahat ng ating quotation, everyone. By learning, you will teach. By teaching, you will learn. amen. Okay? The moment we minister to other people, you share your learnings to other people, mas tumatalino ka. Alam niyo ba sa classroom, mas matatalino yung mga taong nagbabahagi ng alam nila. Tama ba ako? Di ba? Kasi ano yun mas nahahasa ka. Ay, meron isang pastor na tuwa ako sa tanong niya, no? Maganda yung tanong, minesis niya ako. Ay, ano naman to? I think parang mga 2 months ago. Sabi sa akin, Daddy, bakit mahilig kang magtanong sa mga, kasi sa mga pastor, kanina meron tayo sa mga pastors. Sabi, bakit mahilig kayong magtanong kung may tanong kami?